Alam mo, na-realize ko, karamihan nga pala ng mga taga-subaybay natin, mga baguhan. Kaya tama si Jay Calag, no? Si Jay Calag may feedback na parang kulang sa mga graphics, yung dark factor natin. So, heto, pipilitin natin mapagbigyan at masagot na rin yung ibang mga tanong. Marami pa rin mga clarification. So, morning. Saturday morning sa inyo. Teka, hanap tayo ng pwesto na medyo makakaporma tayo ng konti habang nagdi-discussion tayo. So sa mga baguhan, mag-ano lang kayo. Tama yung mga feedback ng katulad nung kay Jay Calag na nakukulangan siya. So as much as possible, talagang ginagawa natin ang paraan. Hindi natin bibitiwan yung mga mutation na medyo naguguluhan pa kayo. Okay, palagay ko dito maganda. Teka, hanap tayo ng pwestong saan ba tayo? May mapaglalagyan tayo ng mga pwedeng tingnan ng graphics. Ayun, teka. Doon kaya? Anyway, mga kaibon, huwag niyong tatantanan ng isang mutation na hindi niyo pa talaga masyadong naintindihan. Lahan dito ako lagi antabay sa inyo. Wala akong mapwestuhan na. Kailangan makahanap tayo ng pwestong medyo solid. So ang susunod natin, huwag kalimutan, violet mutation. Naku po, pagka nagkahuntahan na tayo sa violet, ang daming susulpot din na tanong. Anyway, may mga naalala akong tanong. Sana medyo maliwanag to kasi hindi ko masyadong malakasan. Yun, pahanap na tayo. Dali lang. Bubuklatin natin ang ating iPad para ipakita yung mga graphics. Sana malakas to, hindi ako masyadong makasigaw. Andali lamang po. Ayun. Okay. Ito ipapakita ko uli yung graphic representation ng feather. Okay? Ito naman kay Dirk Van Den Abil, mas kita kagad pag pinakita natin tungkol sa pagpapalit ng spongy zone. Ayan. Alam niyo yung second layer, 'di ba? Yung spongy zone. Ito yung normal na green feather. May single dark factor o lumitang spongy zone. Mas maliit na pag double dark factor. Ayan. Kitang-kita yung comparison. Okay ba yung graphics natin? Lahat ng ipapakita natin dito kay Dirk Van Den Abil na Lovebirds Compendium. Actually, ito yung book niya. Dali Ayan. Para sa mga gustong, mga bago nakahagilap, binanggit ko na to, pinakita ko na to. Papakita ko lang uli. Yung isang book na iwan ko lang sa yun yung Dr. Terry Martin. Ito yun kay Dirk Van Den Abil naman. Ayan. Sulit ito may kamahalan to pero sulit na sulit. Kita nyo, gamit na gamit kung mapapansin nyo yung tape sa gilid kasi papasirahan na siya pag di ko tinape. Ayan. Okay, dito tayo ngayon sa mga dark factor. Okay, sa mga personata, observe nyo isang dark green, isang double dark green or olive. Ayan, kitang-kita ba? Ayun, dark green, dark green, olive green or double dark green. Ayan personata yan. Dito tayo sa Fisher. Ayan, magkatabi rin. Dark green na Fisher, double dark green or olive green. Okay Nililinaw natin kung bakit double dark green kung nabalikan nyo. So magiging consistent kung yun ang gagamitin nyo. Pagka double factor, double dark green. Pagka single factor, dark green. Sa mga nag-aalaga na ng Nigrigenis or yung black chick, meron din sample dito. Magkatabi din. Dark green na Nigrigenis or black chick. Olive green or double dark green na Nigrigenis. Yung tinatawag niyan black chick. Meron din Lilianae. Lahat yan sa book ni Dirk. Dark green na Nyasa or Lilianae, double dark green na Lilianae.
Sana medyo malinaw. Ayan, double dark green na Lilianay. Meron ka ring taranta dito. Huwag kayo matataranta, ah. Kaya-kaya yan. Hindi naman information overload, so huwag matataranta. May taranta rito na female. Kasi, kaya bakit may female? Mabanggit ko lang, monomorphic ang tawag sa mga ibon na tulad ng ibang mga species ng lovebirds natin na walang pagkakaiba ang babae sa lalaki sa panlabas na anyo. Pero merong mga mangilan-ngilan tulad nitong taranta na lovebird din naman na pagka lalaki may red mask dito pero babae wala. Kaya ito female tong taranta na nandito na example. Ayan. Dark green taranta female, double dark green or olive na taranta female. Ang tawag sa sa may pagkakaiba sa babae at lalaki, dimorphic. Pag walang pagkakaiba, monomorphic. Ulitin natin, ha. Rosicolis, yung eye-ring group, walang pagkakaiba babae at lalaki. So ang tawag doon monomorphic. Pagka may pagkakaiba, dimorphic. Okay? So pasok tayo sa blue. Ito normal blue na personata. Ayan, ha, binibigyan natin kayo ng mga comparison. Normal blue na personata. Ito magkatabi. Dark blue na personata o yung tinatawag na madalas na cobalt. Ito yung mauve. Mauve na personata. Okay, double dark blue ang tawag talaga dapat. Okay? Fisher naman, normal blue. Kitang-kita, ha. Cobalt or dark blue. Ha? So dark blue, malinaw na malinaw. Ito yung mauve o yung double dark blue na Fisher. Kitang-kita rin. Ayan, para magkaroon kayo ng idea. Yung malinaw, ha. Okay? Ito naman Lilianay o yung Nyasa. Ang maganda, magkakatabi kagad sila. Kitang-kita kagad. Ayan, ilayo natin. Normal blue. Normal blue ng Lilianay. Dark blue. Mauve o double dark blue ng Lilianay. Di ba ang ganda, kitang-kita kagad, ano yung mga pagkakaiba, ha? Single factor na dark gene, double factor na dark gene. Okay? Ayun. Ito meron pa pala, Rosicolis or Alps 1. Ito yung dark green na ng Rosicolis, ha? Yung Alps 1. Yan, dark green na Alps 1. Ito naman yung mauve o yung double dark green ng Rosicolis o Alps 1. Okay? At meron maganda rito yung rampa ng Rosicolis. Kitang-kita kagad kung ano yung normal green, dark green, tsaka double dark green. Kita ba? Ayan. Ayun, rampa, normal green na rampa, dark green na rampa, double dark green or olive green na rampa. Kita, ha? Malinaw, ha? Ayan. Ayun. So ngayon, itong mga hirit na lilinawin natin mga tanong. Meron dito si 5F's Aviary. Maganda tong tanong ni 5F's Aviary. Basahin ko na. Good day, sir. Ask ko lang po, naapektuhan din ba ang ibang bahagi ng katawan? Di ba? Ng alves ng dark factor, gaya ng paa, kuko, or mata. Salamat, sir, sa sagot. Ito, lilinawin natin, ha. Hindi apektado ang anumang parte ng katawan. Mata man yan, kuko, paa. Ang naapektuhan lang ng dark gene o ng dark mutation is balahibo. Pinaliliit niya yung spongy zone. So, nagiging tight. Nagiging medyo maliit yung balahibo. So, yun lang apektado. So, malinaw tayo dun, ha. Ito, meron dito actually si Elimar Anhoyan. Maganda yung specimen niya ng fire blue na mauve o double dark fire blue, tsaka yung opaline, pareho to, tsaka blue. Hindi lang masyadong halata sa kuha na to, na double dark blue na opaline. Ayan, kita ba? Ayun. Isang double dark fire blue, isang double dark blue, parehong opaline. Kay Elimar Anhoyan. Okay, sabi naman ni nasagot na to, si Jacinto L. Talaa III. Sir, meron bang dark gene pareho sa Alps 1 at Alps 2? Ayun, naalaman nyo na. Kanina, pinakita natin yung mga Alps 2. May black chick pa nga, may Nyasa. Or Nigrigenis or Lilianay. Meron ding Taranta. So, may mga dark factor lahat yun. Pati si Rosicolis. Yun ang tanong ni Jacinto L. Talaa III.
Yun, may nagpapa-shoutout si Well Alpha from Cebu. Sabi niya, Alpha Well, bossing, bagong breeder dito sa Cebu. Ay mga breeder sa Cebu, shoutout, ha? Magsabi ang pa-shoutout lang kayo dito kung saan kayo sa Cebu. Hindi ko mapalampas yung kay Gabriel Pascual. Sabi niya, kahawig niyo po yung daddy ni Alex at Tony Gonzaga. Ayun. Eh ba, kung si Alex at Tony Gonzaga yan, at kahawig ko yung daddy nila, ay okay na okay tayo niyan. Payag na kagad. Gabriel Pascual, salamat. Okay. Si Low Mute Avery, taga Jensen pala, from Mindanao. Shout out kay Low Mute Avery. Ito kay Jamini Avery, star sender natin ito madalas. Parang pinaka-late na sinend niyang star is 10 stars kay Jamini Avery. Maganda yung pale follow niya rito. Hindi ba nung nakaraan binabanggit ko sa inyo? Ang dapat tanungin, anong pagkakaiba anong ibinabago ng dark factor sa mga iba't ibang mutation. Meron siya ritong par blue na pale follow. O, tingnan nyo kung naging double dark factor na nung nakargahan siya ng dalawang dark gene. Ayan. Ayan o, ibon yan ni Jamini Avery. Pale follow yan, par blue pale follow. Lalabas na double dark par blue pale follow. O, yan yung effect. Yan yung bago yung kalalabasan. Salamat sa magandang specimen ni Jamini Avery. Ito, humirit pa si Jamini Avery. Sa mga nalaman niya sa Lovebirds Color Genetics, dito sa page natin, sa vlog natin, hindi na raw siya magpapaalam kay Mrs. bago bumili. at di na magkakamali ng kuha sa ibon. So meaning, yung natutunan niya, abay malaki ng tipid niya, budget at oras. O di ba? Panalo eh. Ian Bernardino, more kaalaman, waiting sa mga next module. Habian, Habian, shout out po from Cabuyao, Laguna. Isa-isa na lang natin. Si Jonachi Torres, first time na nag-send siya ng stars. Thank you, Jonachi Torres. Lagi rin itong nagko-comment. Tanong ni Richard Francisco, Sir, yung slaty blue, double dark blue din ba? Magkaiba po. Iba ang slaty na mutation sa dark factor mutation. Malinaw tayo doon na magkaiba. Ayun, may tanong si Joel Voces Sanyosa. Sabi niya, sa mga mauve or double dark blue, sir, matic na rin ba na carrier ng violet? Ulitin natin yung sinasabi niya rito, narinig daw niya, na pagka mauve or double dark blue, matic na raw, carrier ng violet. Hindi po automatic yun. Magkaiba po yun. Magkaibang mutation ng violet tsaka dark factor. Yun na, papunta na tayo doon. Baka maya-maya lang mag-discuss tayo ng violet mutation. May tanong si Arnel Villanueva, single factor at double factor na Ewing. Babanggitin din natin to. Puro alam mo niya na, susunod na to malamang din. Okay. So yun lang po muna, medyo humaba, aabot tayo ng almost 14 minutes. Kaya lang ayokong tantanan hanggat marami pa rin nalilito sa dark factor. Para paglipat natin sa ibang mutation, medyo konting-konti na lang yung kalituhan. So keep on clarifying, huwag kayong mahiya, magtanong, everything, okay? Mayroon lang ako babanggitin pala, pag sa dami nung nag-PPM, napapansin niyo siguro voice message na ang sagot ko. Kasi ang hirap mag-type. Pagka ang dami mong sinasagot. So, pasensya na kung voice message yung madalas nyong naririnig sa akin. Okay? So, hanggang dun lang muna. Clarify lang. As much as possible, pipilitin natin. Hindi natin bibitiwan basta-basta ang isang mutation na marami pang nalilito. Okay, salamat po. Hasta la vista.